Ayan guys, mag-switch na kami ng ano, ng sasakyan. Ayun na yung white. Ayan guys, tinanggal na niya yung ano, yung plate number. Tapos ilalagay na niya doon sa white na ano, sasakyan. What? Kinkin? Ayun na si Mike. Transfer na niya yung mga gamit niya from blue car to white car. So, pinalit na nila. Ayan. Lipat-lipat na. Whoop. So, bye-bye blue one. Baway blue Bye-bye the car. Ay, yung blue car na ginamit namin ng ano, isang linggo ba? Isang linggo lang din. May ka na sa isusi? So, yan yung bago naming car. So, alis na kami guys. So, pinag-switch na namin yung ano. Yan yung Ford na blue. Yan yung gamit namin for a week. Oo. Tapos, ito ngayon gamit namin nga itong white. Ayan. Itutour namin kayo. Ito namin kayo. So, ikwento rin namin kung anong nangyari. Nagkaroon ng bulalyaso. So, kwento namin sa inyo guys. So, ito yung sasakyan namin ngayon. So, for now, ito ang family car namin na. Yeah. So, bakit kami kumuha ng kotse? So, kwento rin namin sa inyo. Anong reason? So, kwento namin sa inyo guys. So, siguro mamaya o kaya bukas. So, ayan. Let's go guys. So, yung guys, yung itsura ng ating sasakyan. Ayan. Ayan. Ikot ko lang kayo. So, yan ang itsura guys. Yan o, Team K. Explorer, Ford Explorer. So, yan guys. Pasok na tayo. Ayan. So, yung pagkakaiba lang nito, yung blue na Ford Explorer, tsaka ito mas ano to, high-end, di ba? So, ito yung pinaka-high-end daw nila. Limited. So, kwento namin sa inyo kung anong nangyari. Kung bakit ito yung nakuha namin. Kung anong dahilan. Kasi mas mahal to kaysa sa yung blue namin na sasakyan Yung blue na sasakyan na nakuha namin. Ibang ano yun. Iba yung features Basic niya. siya, basic. Basic lang siya yun. Basic lang. Basic model. So, pag may time, kasi may lakad kami ngayon kwento namin sa inyo. So, yun na muna. Yun muna guys. Go. Oh, hi guys, Team Cake ulit. So ngayon, ikwento ko sa inyo pala kung ano nangyari dun sa blue na car na kinuha namin. So yan, to. So kinuha namin siya noong February, hindi ko na sure. Basta parang ganun. January katapusan. Basta mga ganun, kinuha namin siya ng sasakyan. So yung blue namin na Sienna is nagkakaroon na ng problema. So pwede ko pa rin naman siyang ipagawa, kaya lang medyo malaki yung nagagastos ko na. So walang aircon yung Sienna na yon, and then magsa-summer na guys. So kailangan namin may aircon. Tapos medyo napapagastos na ako. So 2004 siya. So nagamit namin siya ng I think may mga 7 or 8 months din. So parang okay na rin. So ngayon binibenta ko siya guys. Binibenta ko siya. So yung isang sasakyan ko rin na Lancer, so nabenta ko na rin yon. So itong Sienna, medyo hindi ko pa siya nabibenta. So ngayon lang pala ulit nakapag-vlog, gawa ng nakamake ng video, gawa ng medyo busy talaga guys. At daming mga pinagkakabalahan. Kape pala, kape. So, ayun. So sinauli namin yung blue na yon. Gawa ng na-scam ako guys. Scammer yata yung sa Ford na yun . So, hindi naman talaga scammer yata sila kasi ang dami nilang sinabi sa akin na ganito, na ganyan, na ganito, na ganyan. Tapos, nung nandyan na sa akin yung sasakyan, wala pala yung mga ganito, ganyan. Nung nung pagpunta namin doon, plano namin talaga, tumingin-tingin lang. Kaya lang, medyo nagustuhan namin. So, nag-okay ako. Kinuha ko na agad. So, makukuha ko din sana yung kotse na yon right away. Yung time na yon, yung pagpunta namin, kuha ko na sana yung kotse. Ang problema lang, wala yung gulong. Kaya yung gulong daw is manggagaling pa sa Edmonton.
So, it's a 3 hours drive from here. So, sabi namin, balikan ko na lang ng Monday. So, binalik ko ng Monday, nakuha ko yung sasakyan. Pagkatapos, nung nakuha ko ng sasakyan, yung mga sinabi niya sa akin ng mga pictures ng sasakyan na yon, wala. So, sinabi niya sa akin na heated seat, sinabi niya sa akin na heated steering, sinabi niya sa akin na roof na merong roof sunroof. So, wala lahat yon. Pero during the road test, nung ni-road test ko yung ni-road test ko yung sasakyan, sinabi niya sa akin lahat ng pictures na yon, nandun daw lahat yon. Tapos, nung Monday na nakuha ko ng sasakyan, Monday, Tuesday, Wednesday, at I think Wednesday yata, nagkaroon ako ng oras. Sabi ko, asan ka ko yung heated seat na to? Yung pindutan ng heated seat. Parang kako wala. Tapos yung heated ng steering wheel, wala rin. Sabi ko, ba't wala yata kako to? Parang na-scam yata ako. So, nangyari nun, right there and then, tinawagan ko agad yung salesperson na nakausap ko. Sabi ko, bakit ka ako ganito? Asan ka ako yung mga button para magamit ko yung mga ganito. Tapos sinearch niya, tiningnan niya yung sasakyan. Sabi niya, ay sir, base model yan. Wala yung mga pictures na sinasabi mo. Sabi ko, di ba nung nag-road test ako, sabi mo sa akin, lahat ng pictures na yun nandun. Kaya ako tayo nagkasundo kasi sinabi mo sa akin, nandun yun. Tapos, ngayon, hinahanap ko ngayon yun kasi kaya ako pumayag na kunin yung sasakyan dahil dun sa pictures na yun. Tapos, wala pala. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, sir, balikan kita at tatausapin ko yung manager ko. So, ayun. So, after an hour, tumawag sa akin yung sales rep ulit. Tapos, nung tumawag siya, sabi ko, ibalik ko na lang sasakyan ka ako. Sabi niya, babaan daw yung presyo. Kasi nakuha ko yung sasakyan na yun, 34,000, yung blue. So, babaan daw. Sabi ko hindi. Kasi, paano pa ako magtitiwala sa inyo? Kasi sa una pa lang, sinira nyo lang ako yung tiwala ako sa inyo. Kasi, naniwala ako sa kanila eh. Tapos, hindi naman pala. So, ibabalik ko na lang ako. So, sabi niya, kausapin ko daw yung manager. So, sabi ko, sige, kausapin ko yung manager. Tapos, after siguro mga 3 hours, 4 hours, tumawag sa akin yung manager. Sabi sa akin ng manager, ano daw nangyari? Sabi ko, so pinaliwanag ko ngayon sa kanya kung ano nangyari. Tapos sabi niya, hindi daw sinabi nung sales rep sa akin yun. Sabi ko, paano hindi sinabi ng sales rep? May record ako kako na ng conversation namin. Kasi ginaw ko lang siya pala ng gano'n. Ginaw ko lang siya ng gano'n na para mapaniwala ako sa lalo na nag-record ako nung time na 'yon. Tapos sabi niya, sige para wala na lang problema, ibalik mo na lang sa akin yung sasakyan and then ibalik namin sa iyo yung deposit. Tapos wala ka ng commitment. Sabi ko, sige, gano'n na lang. So, ayun. So, after a day, bumalik kami doon. Hindi ka nangyari, kinausap ako. Sabi na, what if bigyan na lang kita ng magandang deal? Sabi niya sa akin ng gano'n. What if bigyan kita ng mas na sasakyan, mas latest na sasakyan, tapos andun lahat ng picture, sabi niya sa akin gano'n. Tapos, I will work on the numbers na lang, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, kung same price ka ako, yung manager na kausap ko nito, hindi yung sales rep. Sabi ko, kung same price ka ako, sige, baka pumayag ako. So, ayun, binigyan nila ako ng limited. So, yung presyo niya is 42,000. So, mas mataas siya ng 7,000. So, binigay niya sa akin yun, same price, which is 34,000. Sabi ko, sige, i-work mo yung number, then tingnan natin kung mag-okay. Tapos in-apply ulit ngayon sa sa bangko ko. Sa finance ng bangko para ma-finance. So, ayun, na-approve na cancel yung dati, na-approve agad. So, nakuha ko agad yung sasakyan. Tapos, mas late na siya, mas maganda yung pictures na, so ito siya yan. So, kulay puti ulit siya. So, yan na yung sasakyan namin ngayon, guys.
So, same pa rin, kaya lang, yung features na hinahanap namin, nandun na lahat. So, talagang inisa-isa ko na lahat. Talagang nandun na lahat siya. So, ayun. So, pag ano guys, pag pupunta tayo sa mga dealer, mas maganda guys na ano na lahat ng sinasabi nila intindihin natin para kung magkaroon ng problema, mababalik natin yung ano, mababalikan natin sila. Like nangyari sa amin, di ba? So, sinabi nila sa akin ganito, sinabi nila sa akin ganyan. Ngayon, hindi na nag-deliver yon. So, binalik ko yung sasakyan, pumayag sila. Di ba? Kasi right natin yun guys eh, right natin yun. Kaya lang, ano talaga, dapat intindihin mo rin talaga yung sinasabi nila. So, ayun, binigyan ako ulit ng ano, nung sasakyan niya, tapos same price. Tapos binigyan din ako ng gulong. Pag nag-shit ako, bigyan niyo ako ng gulong. So, binigyan ako ng brand new na winter tire. So, tapos yung yung gulong ko na isa is yung summer tire ko is maganda pa rin. Tapos sabi ko, itinted nyo yung sasakyan, so pinatinted nila. Tapos pinalinis nila yung yung sasakyan ng buo. Sabi ko, yun, right there and then, nakuha ko yung sasakyan. Pagkapalit, switch. Ayun, tapos. Ganun lang guys. So, para makakuha kayo ng gandang sasakyan din, na palimbawa, pupunta kayo ng dealer, gusto mag-finance, dapat kailangan talaga maganda yung credit score nyo guys. Tapos maganda yung trabaho din. Para right there and then, approve agad, kuha nyo agad kinahapunan. Kasi ganun ang nangyari sa amin. So, walang problema sa finances namin, then sa credit score namin, agad-agad nakuha ko agad. Tapos, pala guys, yung main reason namin, bakit namin kinuha yung sasakyan pala. So, eto yon. Kasi di ba guys, kung naalala nyo yung sasakyan namin na dati, yung Nissan, yung white na to, ito yan. Under finance din yun, no guys. Binenta namin. So, binenta ko yun kasi ayaw ko na sana ng sakit sa ulo, ayaw ko na nagma-monthly. So, binenta ko yun. Kaya lang, ngayon, kumuha kami ulit, gawa ng meron kaming, may blessing sa amin, merong third baby. So, yun, may third baby guys, kaya sabi namin, kailangan namin ng mas reliable na sasakyan, tapos bago, kaya ayun, kaya kami nag-decide na i-let go din yung Sienna and then yung Lancer, then kuha na lang ng Tapos, tinuos ko naman guys yung numbers, medyo kaya naman. So, na lang. So, kinuha na lang din namin para nga sa namin, sa safety namin. So, alam niyo naman dito sa sa Alberta, laging malakas ang snow. Then, yun, pang family din yung nakuha namin na white one. So, yun. So, hopefully, mabayaran din namin siya agad within 3 to 4 years. Kasi pwede ka naman mag-advance payment para medyo bumaba yung interest. Hindi interest, yung principal na binayaran mo. Magbigay ka na lang ng principal para medyo mabawasan yung interest na kinukuha ng bangko sa'yo. So, ayun. So, yun na nga guys. Talagang pag pupunta tayo sa dealer, kailangan nating pakinggan masyado kung anong sinasabi nila. Tapos, humingi tayo ng deal na naayon din naman sa naayon din para sa atin, and then okay din sa kanila. 'Di ba? Kasi hindi naman basta ka lang hihingi ng ganito tapos wala naman sila makukuha sa iyo. So ganoon. So ang nangyari nga, binigyan nila ako ng magandang deal naman. So hindi na ang kausap ko na hindi na yung sales rep, yung kausap ko na mismo yung manager. So mas maganda rin naman yung ganoon. So far, masaya naman kami sa sasakyan namin. So, malayo na rin mga napuntahan yan. At, yun. Maganda naman. Maganda siya, guys. So, may mga nagtatanong kasi, hindi ulit na sagot. Medyo, yun nga, pasensya na guys, kasi hindi nga namin nasasagot. Gawa ng busy-busy talaga, guys. Lalo ngayon, summer. Kailangan ilabas yung mga bata. Kaya, ayun. Pasensya na. So, tuloy-tuloy na ulit yung namin, guys, yung vlog. Kaya, pa-support ulit and then pa-like and subscribe din.